Tayo po tayo lahat at magpuri po tayo sa Panginoon. Magdasal po muna tayo, Lord. Salamat sa araw na ito na binigay mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng biyaya at gabay niyo po sa buong linggo na nagdaan. Panginoon, sala namin na kayo pa rin po ang magiging gabay namin sa mga susunod na araw at lahat ng papuri namin ay ipasa.
God, and we just worship your goodness in our lives, Father. I was there even my shame. Oh, very kind, always. It was my till I met you. I was breathing. I was breathing, but
call us out of that room, Father. Amen, Lord. It's just your voice and your name, Father, that can call us out of the room, Father. Sometimes we think, Lord, na wala po punahan yung buhay namin, pero ikaw ang nag-alala na direction sa buhay namin. We just give thanks to you. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Let's declare God's goodness. You give light, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. You give life. You give light, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Praise you, Father God. Great are you, Father. All the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Let your heart sing to God, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Father. Lift your voices to God. Lift your voices to God. Lord. All
compares to this? What will make this? The name of Jesus. Didn't want it without us. So Jesus, you are heaven down. My
beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. And Father God, we say your name in our circumstances, Father God. And everything crumbles under you, Father God. There is no other power that we can. All in His will. Let us pray. Father, we praise you and we honor you, O God. We thank you that you're good. We thank you that you're merciful. We thank you, Lord, that we are living in the time of grace, O God. Panginoon, sa oras po na ito, kami po ay lumalapit sa iyo, patuloy pong nagpapakumbaba. Hiling, Panginoon, na kami pagharian, pagnahan. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo na may mga kabigatan. Alam namin, Panginoon, na sa iyo ang kapahinahan. Sa oras na ito, aming idinudulog sa iyo ang panalangin ng mga kabatiran. Idinudulog po namin, Panginoon, ang panalangin, Panginoon, ni Sister Betty White para sa kanyang papa, si Dr. David White, na iyo nga pong palakasin, makarecover, O Lord, at makalabas, Panginoon, sa hospital. Dahil dalangin namin si Leah, Panginoon, sa kanyang medical procedure this coming Tuesday. Patuloy niyong palakasin ang bata, patuloy niyo po siyang samahan, maging ang buong pamilya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-iingat. Dalangin namin, Panginoon, ang Kuya Sai sa kanyang paglalakbay ngayon sa puntang Pilipinas. Ganun din po, Panginoon, ang mga uuwi this week. We pray for your traveling mercy. We pray, Lord, na maging meaningful, Panginoon, ang pag-uwi. Dinadalangin po, O Diyos, maging ang pamilya ni Berio, O Lord, na ngayon ay nagdadalamhati dahil sa ilang pamilya nila na namatay, Panginoon, sa vehicular accident. We pray, Lord, for the peace, O Lord, na nanggagaling kay Jesus Christ, Panginoon, ay pagharas sa kanila. Panginoon, patuloy din namin inaangat sa iyo ang bansang Pilipinas. Mga kababayan namin na naapektuhan ng oil spill, O Lord, sa mga karagatan, Panginoon, lalo na ang mga mandaragat, Panginoon, dalangin namin na ang kanilang kabuhayan, kayo po, O Diyos, ang mag-sustain, mag-provide, O Lord. Dinadalangin namin na ang mga ahensya ng gobyerno na tumutugon ay maging mabilis at mabisa ang kanilang pagtugon. Patuloy namin dalangin na kaawaan niyo at kahabagan ng aming bayan. Na ito po'y umangat, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo ng talino at gabay ang lahat ng namumuno, ang gumagawa ng batas, ang nagpapatupad nito, ang judiciary, O Lord. Dalangin din namin ang Taiwan na patuloy niyong kalingain, mapanatili ang kalayaan. Yes, Lord. At patuloy ka, O Diyos, na may pangaral sa bansa. Sa bawat panalangin, Panginoon, ng bawat isa na narito, patuloy kayo ang tumugon sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na aming idinudulog sa iyo. Sa mga inaalagaan po ng bawat isa, O Diyos, sa mga pagpupuyat, pagpapagal.
Panginoon, dalayan mo po na patuloy ninyong abutin ang bawat isa na narito, O Diyos. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Tumayo tayo lahat. Our reading for today is taken from the book of Ruth, chapter 2, verses 11 to 18. Yes, I know, Boaz replied, but I also know about everything you have done for your mother-in-law since the death of your husband. I have heard how you left. I have heard how you left your father and mother and your own land to live here among complete strangers. May the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge, reward you fully for what you have done. I hope I continue to please you, sir, she replied. You have comforted me by speaking so kindly to me, even though I am not one of your workers. At mealtime, Boaz called to her, Come over here and help yourself to some food. You can dip your bread in the sour wine. So she sat with his harvesters, and Boaz gave her some roasted grain to eat. She ate all she wanted and still had some left over. When Ruth went back to work again, Boaz ordered his young men, let her gather grain right among the shields without stopping her, and pull out some heads of barley from the bundles and drop them on purpose for her. Let her pick up them and don't give her a hard time. So Ruth gathered barley there all day, and when she beat out the grain that evening, it filled an entire basket. She carried it back into town and showed it to her mother-in-law. Ruth also gave her the roasted grain that was left over from her meal. This is the word of God. Thanks be to God. Good morning po. Okay. Tayo po ay patuloy po sa pag-aaral sa aklat ng Ruth. We thank God na ang Diyos ay mabuti. Siya ay mabuti sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Amen. Faithfulness in action. Ano nga ba yung faithfulness? Paano ba natin yung nakikita? Isa siguro sa pinaka madaling sabihin that we are faithful. Pero parang napakahirap itong So yung pag-aaral natin kay Ruth, siya po ay pagpapakita na yung ating inward person, na yung character natin ay may epekto, no, sa ating reputation. Sa panahon ngayon, people works on their reputation more than sa character. Pero kay Ruth, nakikita natin, pagka tama yung loob mo, yung character mo, yung reputation mo will just follow. Sa panahon ng social media, people will work on the image more than the being. Diba? Pero sa harapan ng Panginoon, lahat po tayo ay hubad at nakikita po tayo. Tingnan po natin dito. Sabi dito, Boaz replied, I've been told about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. How you left your father and mother and your homeland and came to live with the people you did not know before. May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Dito po,
si Ruth ay nakiki-harvest, no? Hindi po siya kasama sa worker ni Boaz. Siya po ay kumukuha ng mga natira na hindi po na-harvest. Noong panahon na yon, ang kanilang patakaran, pagka ikaw ay isang magsasaka, hindi mo i-harvest ang lahat ng iyong pananim. No? Meron kang ititira, at yung ititira mo na yon ay para sa mga kababayan na sawing palad. Yun po yung kanilang patakaran noon. At si Ruth, siya po ay isa doon sa kumukuha ng mga natira o yung hindi nakuha ng mga harvester ng mga workers. Pero alam naman natin na itong si Ruth, taga-Moab siya, at siya po ay sumama sa kanyang biyanan na si Naomi. Si Naomi ay isang byuda, at bukod sa byuda, siya po ay naulila sa dalawa niyang anak na lalaki. So wala siyang kakayanang mamuhay. At ang kanyang manugang na si Ruth ay naging ehemplo, ano nga ba ang isang companion na gugustuhin mo sa panahon na ikaw ay wala, sa panahon na ikaw ay nasa process of recovery. At yun po ay si Ruth. No? Dahil doon, yung ginawa ni Ruth ay nalaman ng buong baryo. Boaz knew about Ruth. Yung news about her travel rapidly. Wala pang social media noon, pero talaga namang alam na ng buong bayan ang ginawa ni Ruth. No? At ito po yung maganda kung ayos yung reputation natin, no? Na yung kinikwento sa atin ay maayos. Kasi yung character natin at yung reputation ay nagtutugma. At si Boaz was deeply moved by what Ruth had done for her mother-in-law. No? Kaya kung makikita natin dito si Boaz, he speak yung affirmation kay Ruth. No? Sabi, I've been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. So, yun po, no? Talagang itong si Ruth, no? Iniwan niya yung kanyang homeland to live with the people she had not met. Pag titingnan po natin, para siyang si Abram. Natatandaan po natin si Abram. Si Abram, siya po ay lumakad sa pananampalataya, iniwan niya yung kanyang comfort zone, lumakad siya sa pananampalataya, not knowing kung saan siya pupunta. Bagamat ito si Ruth ay alam niya yung kanyang pupuntahan, pero parehas sila na iniwan yung mga mahal sa buhay upang manirahan sa ibang bansa. So, yan po, no? Makikita rin natin dyan that Boaz prayed that God would reward Ruth. At yun po ay repayment sa kanyang kabutihang loob. Sabi ko sa Psalms 52:11, ang Diyos ay judge at siya po ay righteous at nagbibigay ng reward sa mga righteous deeds. Hindi po nakakalagpas sa Diyos ang mga ginagawa po natin, ang ginagawa nating kabutihan. Yan po yung, nandiyan pa rin yung tinatawag na principle ng sowing and reaping. Nagtatanim ka at ikaw ay umaani. At dito po sa panahon na ito, paumpisa na ang pag-aani ni Ruth mula doon sa kanyang mabuting itinanim. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapapagod sa pagtanim ng mabuti. Huwag po tayong mapapagod mga kapatid. Dito ho, makikita rin ho natin
yung tinatawag na zoomorphism. Yung zoomorphism, ito po yung pagka nakakita kayo, nakabasa kayo sa Biblia na ang Diyos ay dinidescribe as if parang isang hayop, no? Zoomorphism ang tawag doon. Yung sinabi dito, may you be richly rewarded by the Lord the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. So, zoomorphism po ang tawag nila doon. Yun po ay pagpapakita na para po tayong mga sisiyo sa ilalim ng magbis, sa ilalim ng wings ng ating Diyos. No, na tayo po ay protected, na tayo po ay cared, na tayo po ay kasama ng Panginoon. At yung pong pagpapasakop doon sa wings of God is show that we are under His protection, that we are trusting His protection. Ganon ang pinapakita po ni Ruth. She was trusting in God's protection. At soon, may kita mo natin dito, pag na-develop na itong istorya ni Boaz, that Boaz himself will be used as answer to his own prayer. No, na minsan yung may mga prayer tayo, may mga pagkakataon na tayo rin ang answer sa prayer. Pinapahunan sa 11 to 18. May I continue to find favor in your eyes, my Lord, she said. You have given me comfort and have spoken kindly to your servant, though I do not have the standing of one of your servant girls. At mealtime, Boaz said to her, come over here, have some bread, and dip it in the wine vinegar. So, alam niyo po yung sinabi ni Ruth, no? Yung sinabi ni Boaz kay Ruth, kung ordinaryong babae si Ruth, maaaring tumaas yung kanyang tingin sa sarili or magkaroon siya ng pride, mag-steer ng pride. But Ruth continued to respond in humility. No? Yung response niya ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Kahit na nandoon, nakikita natin, sabi niya, she felt that she was less important than Boaz's servant. No? Nandoon pa rin pagpapakita na siya po ay nagpapakumbaba. And then, doon sa verse 48, nakikita mo natin na si Boaz ay nagpakita ng kindness kay Ruth. He provided her yung meal at yun po ay pagpapakita ng genuine concern. At yung wine vinegar po dito ay delicacy po yan para mas sumarap yung kanilang pagkain. No? Gusto niyang bigyan ng comfort itong si Ruth. Tingnan pa ho natin, no? Sabi dito, when she sat down with the harvester, she offered her some roasted grain. She ate all she wanted and some left over. As she got up to glean, Boaz gave order to his men, even if she gathers among the sheaves, don't embarrass her. Rather, pull out some stalks for her from the bundles and leave them for her to pick up, and don't rebuke her. No, nag-provide pa itong si Boaz para yung in-instruct niya yung kanyang mga workers na kahit na doon sa mga na-harvest na, mag-iwan pa. So may kita natin dito yung pasimula ng pag-harvest ni Ruth. May kita natin na may kita ng mga tao na si Ruth ay nag-harvest, pero hindi lamang siya nag-harvest ng mga agricultural products. Ang ina-harvest niya ay yung itinanim niya bago pa sila pumunta sa promised land. Yung itinanim niya doon sa kanyang biyanan at sinawi. No? Tinanggap niya yung kanyang biyanan, hindi niya pinauwi, no? Sinamahan niya, inibig niya, even though marami siyang dahilan para iwanan ang kanyang biyanan.
nagtanim siya ng kabutihan. No? And then, patuloy mo tayo. So Ruth gleaned in the field until evening, then she dressed the barley she had gathered, and it amounted to above an ephah. She carried it back to town, and her mother-in-law saw how much she had gathered. Ruth also brought out and gave her what she had left over, and she had eaten enough. Okay, so ano yung makikita natin dito sa mga bagay na ito, no? Yung nice po natin tignan, yung faithfulness na makikita kay Ruth. Ruth is faithful. Kaya nga, pinag-usapan natin faithfulness in action. Paano ba makikita yung faithfulness? Sinasabi lang ba yun? No, makikita mo natin that faithfulness is an action. Gaya ng sinabi niya, where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me with ever so severely, if anything but death separates you and me. Yung binigkas niya sa kanyang biyanan bago pa sila magtakbay, ay ikinabubuhay niya. Ikinabubuhay ni Ruth yung sinabi niya. Alam niyo po, yan naman ang pinaka-simplest na definition ng integrity. Na yung ating sinabi at ang ating ginagawa ay magkatugma. Amen. No? Yung ating ipinangako at ating ikinabubuhay ay magkatugma. Amen. And Ruth is faithful. She is faithful despite all hardship. No? Despite of hardship, nakikita natin, faithful ito si Ruth. Sabi ron sa verse 4 and 5 ng Ruth chapter 1, balikan mo natin. They married Moabite women, one named Orpah and the other Ruth. After they had lived there about 10 years, both Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left without her two sons and her husband. Kahit na ganoon, meron na siyang dahilan para mag-asawa ng iba. Meron na siyang dahilan para humanap ng mas magandang kinabukasan para sa kanya. Pero siya po ay nanatili, naging tapat, at namuhay ng maging tapat, at pinakita niya ang kanyang pag-aalaga doon sa kanyang biyanan, na inari niyang kanyang nanay na. No? At napakahirap na makakita siguro ng ganitong manugang. Maaring ilan sa inyo ay may mga manugang na, hindi ko na matatanungin. No? Makikita natin sa mga istorya sa mga sitcom, di ba? Sa mga sitcom na yung pinaglalaban ng mga in-laws, di ba? Lalo na ngayon yung mga nauusong mga nobela ng mga nanggaling sa, di ba? May mga nobela ngayon, di ba, sa social media. Nag-aaway yung patungkol sa CEO, di ba? Yung mayayaman, di ba? Mga ganun, di ba? May kita mo, di ba? Dumadaan yan sa ano mo di ba? Dumadaan sa wall mo di ba? Nag-aaway sila, yung mga, minsan may mga hindi pa yung nagbabasa, pero pinakamayamang tao, hindi niya kilala, kasama niya sa bahay, mga ganun. Hindi nag-ano, di ba? O, di ba, ganun yung pakbo Iban-iba, no? Dati, ang laging mga palabas, no? Yung sa 80s, 90s, yagit. Ayan, di ba? Ngayon, iba na nagbaliktad ngayon, di ba? Ngayon naman, mga CEO, mga may-ari ng gano'n, di ba? Iba na ngayon ang datingan Di ba? Dati, yung hope along the river. Yung mga ganun, di ba? Yung nagpapakita kung gaano kahirap, may naman kung gaano kayaman, no? Pero parehas na ang laging problema ay relationship. Laging problema ay relationship. Sabi ng Panginoon, yung pagpapala ng Panginoon, He adds no trouble to it. And then, ang sabi noon sa Timothy, pinagpala tayo ng Diyos
so we could be a blessing. And that God is the one who gives wealth so that we could enjoy it. Nagbibigay ang Diyos ng yaman para ma-enjoy natin. Ngayon, kailan mo hindi may enjoy ang yaman? Pagka ikaw ay may kayamanan pero nakikita mo lang. Halimbawa, ang yaman, ang dami mong naipon sa Taiwan, di ba? Napakatipid mo, di ba? Ang pinaka-reward mo sa sarili mo ay magsa-7-Eleven ka lang, di ba? Bentang sa umaga, bentang sa gabi, tapos talagang ang dami mong inipo, di ba? Tapos pag uwi mo, dahil nagtitipid ka, ayaw na ayaw mong gamitin kahit yung tsampaw mo o NHI mo, di ba? Ayaw mo magpaano, pagdating mo roon, bedridden ka, nakikita mo na lamang yung mga anak mo, mga apo mo, lumalapit sa iyo, pero ikaw ay nakahiga. Hindi mo ma-enjoy yung yaman mo. Pero hindi ganon ang design ng Lord, di ba? Ang design ng Lord so that you may have to enjoy it, di ba? Sabi sa Timothy. Okay. Or, yung ang yaman mo, pero problema mo naman ay wala kang mapagkatiwalaan. Pag uwi mo sa bahay, di ba? Anak mo, o baka yung mga anak mo ay hinihintay na lamang yung pagyao mo. Kaya hirap, di ba? Ang hirap, no? Ang hirap nung gano'n, di ba? Pero itong si Ruth, wala siyang hinihintay. Wala siyang hinihintay na magandang mangyari, maliban lamang na makasama niya ang kanyang ganan hanggang siya ay mamatay. At ang hirap na, di ba? Ay hindi naman siya nangako na till death do us part, pero ito siya. Yung kanyang pangako doon sa kanyang nanay ay till death do us part. If anything but death separates you and me. Kaya ako napakahirap ng ganitong hanapin yung ganitong tao, yung character na ito. Pero makikita natin, kaya masasabi natin, Ruth is faithful despite of hardship. Ruth is faithful despite others' lack of faith. Kahit wala ng pananampalataya. At sino yung walang ng pananampalataya? Alam niyo, walang pananampalataya? Si Naomi. Si Naomi, wala na siyang faith eh. Tingnan na, sabi nito sa Ruth 1:21, I went away full, but the Lord has brought me back empty. Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty has brought misfortune upon me. May kita natin, may tunog bitterness si Naomi. No? May tunog bitterness si Naomi. Di ba? May tunog siyang bitterness. Bakit po? Ang tingin niya, ang Diyos ang nag-afflict sa kanya. Di ba? At minsan nangyayari sa atin yun, di ba? Minsan gumawa tayo ng decision at pagka nagkamali, tinitiyan natin ng Diyos. Huwag naman sana. Kahit na ang biyanan niya mismo. Now, remember, yung faith ni Naomi was influenced, yung faith ni Ruth was influenced by Naomi. Yung si Naomi ay mananampalataya at nawin niya sa pananampalataya ang kanyang manugang. Pero dumating sa punto na yung mismong kanyang, masasabi natin, spiritual mother ay nanghina. Kaya mga kapatid, dapat yung faith natin hindi nandun sa discipler natin eh. O sa pastor natin eh, no? O sa nag-alaga sa atin o nag-evangelize sa atin, no? Ang faith natin lagi na sa Diyos. Hindi sa tao, no? Pag yung faith nyo nasa sa akin, ako, delikado. Delikado yun. Baka,
Baka uurin tayo. Bakit yung pananampalataya mo natin nasa Diyos? Amen. Bakit ho? Kasi kahit tao, manghihina. Kahit na sino pang super spiritual yan nanghihina. Matatandaan ho natin, no? Si Elijah. Si Elijah, nakaharap niya yung napakaraming false prophet, false teachers. Nanalangin siyang umulan. Pero alam niyo kinabukasan, narinig niya na yung reyna pinapapatay siya. Aba, naghina itong pananampalataya ni Elijah. Tumakbo. No? At gusto niya nang mamatay. Man of God! Great prophet! Umulan at nanalangin siyang hindi umulan. Nanalangin siyang umulan. No? Nanalangin siya na yung apoy ay bumaba mula sa langit. Tumugon ang Diyos sa kanyang panalangin. Pero sa isang banta ng isang babae nang hina itong si Elijah. So mga kapatid, no, kung tayo man ay may mga spiritual parents na nanghihina, huwag mo tayong manghina. Amen. Ito si Ruth, despite na yung kanyang spiritual mother ay nanghina, hindi po siya nanghina. Yung spiritual mother niya, no, talagang ang gusto na tawagin. Huwag niyo akong tawagin Naomi. Kasi pumunta ako, may kaya pa kami. Ngayon, wala na, lugi na. No? But Ruth is faithful, despite others' lack. Dapat yung pananampalataya natin, hindi mo nakabasa sa katabi natin, sa asawa natin, o anak natin, o kaibigan natin. Ang pananampalataya natin, ibasa natin sa katapatan ng Diyos. Amen. Na ang Diyos natin ay mabuti, na ang Diyos natin ay tapat. Kahit ang iba ay hindi maging mabuti, mabuti pa rin ang Diyos. Amen. Kahit ang iba ay hindi maging matapat, matapat pa rin ang Diyos. At kahit ako hindi maging matapat, matapat pa rin ang Diyos. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos eh. Even if we are faithless, He is still faithful. Matapat ang Diyos. At makikita natin, Ruth ay isang larawan ng katapatan. Ano pa? Boaz. Si Boaz is faithful. Matapat si Boaz. Tingnan mo natin, sabi ro sa chapter 3, verse 18, "For the man will not rest until the matter is settled today." Nung malaman ni Boaz yung kalalagayan ni Ruth, talagang gumawa siya ng paraan kung paano siyang nangako na susolusyonan niya yung kalalagayan ni Ruth. Ginawa niya po, no? Yung kanyang sinabi at yung kanyang kinilos ay magkauna. He fulfills the duty to the law. Sabi ron sa 4 verse 10, "I have also acquired Ruth the Moabite, Mahlon's widow, as my wife in order to maintain the name of the dead with his property, so that his name will not disappear from among his family or from the town records. Today, you are witnesses." Alam niyo po, ito pong Kinsman Redeemer, applicable lang po ito sa mga Israeli, sa mga Israelites. Kasi po, ang pangako ng Diyos sa kanila ay physical land, promised land. Physical na promised land. Bawat angkan ay may kanya-kanyang allotted na lupa. Hindi po yan katulad sa atin, sa Pilipinas, no? Basta may pera ko, pwede sa akong bumili ng lupa. Sa kanila, allotted ng panahon pa ni Joshua. Di ba? Inalat yun, no? Per pamilya. At pag mayroong isang pamilya na walang lalaki, no? O walang magpapatuloy sa pangalan at namatay, no? O namatay, kung ako ay may kapatid at yung kapatid ko ay, o kuya ko ay binawian ng buhay at hindi nagkaanak, magiging obligasyon ko na maging asawa yung kanyang byuda,
upang magpatuloy yung pangalan ng aking kapatid. Ganun yun. At yun po ay applicable lamang sa kanila nung sa kanilang ganyang kapanahonan. Nung panahon na ni Jesus Christ, nung New Testament, halos wala nang ganoon dahil sila ay under na ng Roman Empire at nagkasaling-sali na. So he fulfilled his duty to the Lord. Boaz is faithful. Ano pa? Makikita natin yung faithfulness ni Boaz. He fulfilled his promise to Ruth. And now, my daughter, don't be afraid. I will do for you all you ask. Now, my daughter, don't be afraid. I will do for you all you ask. Dito makikita natin maaari yung age discrepancy ni Ruth at ni Boaz. Kasi tawag sa kanya ay his daughter. Di ba? So, hindi ko na masasabi, no, na talagang yung age disparity, hindi ko pwede naman yung talaga sa nag-iibigan, no? Huwag na tayo pumunta rin, baka ma-iilang ang iba sa inyo. No, pero ganoon, no? Itong si Boaz ay matapat. Mayroon siyang dahilan para tanggihan itong si Ruth. Una ay siya ay Juda. Pangalawa siya ay Moabita. Pangatlo, may kaya si Boaz. Maaari siyang mamili kung gusto niya. Pero siya ay naging matapat sa kanyang pangako. Naging matapat siya sa kanyang duty sa sinasabi ng batas ng mga Israelita. Panghuli, God is faithful. God is faithful. Sabi rin sa Psalms 37 verse 28, for the Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. They will be protected forever, but the offspring of the wicked will be cut. The Lord loves the just and will not forsake his faithful ones. Yung faithfulness niya ay hindi mo nababago. No? Lagi siyang matapat, lagi siyang sapat, no? Lagi siyang nagbibigay ng protection. Kahit nasa akala natin tayo nawalan, pero may mga pagkakataon na akala natin ay detour sa buhay natin, pero yung pala yung talagang fact na ibinigay sa atin ng Diyos. Matapat ang Diyos, mga kapatid. Kaya mo tayo nakapaglilingkod, kaya mo tayo nakapagpatuloy sa pagbukas pa lamang ng ating mga mata. Lagi na po natin isipin, matapat ang ating Diyos. At yung Diyos na matapat ay laging sapat. Lagi po siyang sapat sa pangangailangan natin. Paano pinakita ng Diyos ang kanyang katapatan kay Ruth? He blesses Ruth with a husband. Sabi roon, may the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wing you have come to take refuge. Ang kagandahan pa roon, yung reward ni Lord kay Ruth ay mismong yung tao na nag-bless sa kanya. Yung mismong tao na may magandang hangarin sa kanya. Si Boaz. He blesses Ruth with a husband. He blesses Ruth with a husband. Mukhang yung ibang mga mukhang yung meron ata rin yung iba na meron pa bang dalaga dito o mga available, parang nag-i-spring yung kanilang hope. Diba? Nag-i-spring yung hope for a Boaz. Bakit hindi? God is faithful. He will reward us. Sabi ng salita ng Diyos, delight yourself in the Lord and He will give you the desire. Ang nakakaalam talaga nung inner desire natin, maaari yung iba yung lumalabas sa bibig, pero yung kabig sa bibig ay nakakaalam.
Sabi niya, ako, pastor, di ko na kailangan yan, pero yung big naman, di ko na kailangan yan muna, baka bukas na lang, di ba? Bakit hindi? Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. God is waiting. He could bless us with a right companion. Kung paano binless ni God si Naomi ng right companion si Ruth. Binless ni God si Ruth ng right husband. God is faithful. Sabi naman, pastor, paano yun? Meron akong husband, ganito, ganyan, gano'n. Baka baguhin naman ang Lord siya at maging right para sa iyo. We don't know. Pero ang alam natin, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Meron akong napakinggan na isang testimony. Kung paano alam naman niya, no? Si Peter Kairos ng sa Grande Club doon sa Pilipinas. Siya po yung isang husband na parang aayawan ng mga babae dahil may kaya siya, guwapo siya, di ba? Sa iba, ang tingin ng iba sila ay ideal couple, hindi nila alam ay maraming kalutong ito si Peter. At dumating na nga sila na dapat ay maghihiwalay na sila. Pero gumawa ng himala ang Diyos sa buhay ni Peter, binago ng Diyos yung puso niya. At ngayon, magkasama silang naglilingkod sa Diyos. Walang imposible sa kanila. God is faithful. Kung tayo man ay nakakaranas ng mga pagsubok sa relationship, huwag mo natin i-give up ang ating relationship sa Panginoon. At makikita ng Diyos at nakikita ng Diyos yung katapatan po natin. So God is faithful. He blessed Boaz with a son and daughter. So Boaz took Ruth and she became his wife. Then he went to her, and the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. Now, tingnan mo natin. 10 taon mag-asawa si Ruth, di ba? At yung kanyang asawa, si Malo. Hindi sila nagkaanak. Pero ito, panandalian, nagkaanak agad. Marunong ang Diyos, no? May alam ang Diyos. Alam niya yung ating pangangailangan sa tamang kapanahon. Huwag mo tayong mauna o mahuli sa Panginoon. He can bless us. Si Boaz naging faithful at pinakita rin ng Diyos na faithful siya sa mga faithful sa Kanya. Ano ba ang panghuli? He blesses now with a descendant. Ruth 4:15, He will renew your life and sustain you in your old age, for your daughter-in-law who loves you and is better to you than 7 sons has given him birth. Ito pa ang sabi ko na sa salita ng Diyos sa Revelation 3:7-13. These are the words of Him who is holy and true, who holds the key of David. What He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, and yet you have kept my word and have not denied my name. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not yours, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Tuloy po natin, since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world, to test those who live on the earth. I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. Him who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it
I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the name Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God, and I will also write on him my new name. He was an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Mga kapatid, tayo po ay namumuhay sa panahon na mapanghamon, no? Tayo po ay namumuhay at mamumuhay na ang mundo ay magkakaroon ng mga challenges. The whole world. Hindi po ito yung ating permanent home. Tayo po ay mga pilgrims dito. Tayo po ay dumadayo lamang dito. Mga dayuhan lamang po dito. Huwag po natin ipagpalit ang yaman ng mundo sa yaman na inanda sa atin ng Diyos. Maging matapat po tayo sa Panginoon. Kung paano pinakita ni Naomi, nung siya po ay nakakilala sa Panginoon, naging tapat siya. Naging tapat siya sa Diyos, naging tapat siya sa kanyang kasama, naging tapat siya. Kahit na sa panahon na kung saan pwede niya nang kunin yung favor mula kay Boaz na hindi sa panahon. Pwede niyang akitin si Boaz, hindi niya nang ginawa yun. Naging faithful siya doon sa process na ginagawa ng Diyos. Malapit na dumating ang Panginoon. At yung pagiging faithful po natin, nawa po ay maging mas maliwanag. Tingnan mo natin. Faith that overcomes. Jesus urged us to hold on to the truth we have. Si Naomi, meron siya. Si Naomi may truth siya, no? Pero parang gusto niya nang bitawan. Pero si Ruth, yung kaunti niyang truth na natutunan kay Naomi, hindi niya binitawan. Hindi niya binitawan yung kanyang pag-asa. Hindi niya binitawan yung kanyang pananampalataya. Naging matapat si Ruth. Let us also be faithful. Let us hold on to the truth. Second, God's love and faithfulness are unfailing. Hindi mo nagpe-fail ang love at faithfulness ni God. Faithful si Lord, patuloy ang kanyang pagmamahal. At nawa, yun po yung maging pundasyon ng ating pananalig at pananampalataya. May mga panahon na maaari tayong manghina. May mga panahon na maaari yung pananaw natin ay hindi na matituon doon sa kabutihan ng Diyos. Pero manatili po sa ating puso. Manatili po sa ating puso na mahal tayo ng Diyos at matapat siya. So, kahit na sa panahon na tayo nanihina, matapat pa rin ang Diyos. Kahit sa panahon na para bang ayaw mo nang tumawag sa Diyos, manampalataya ka sa puso mo na mas malakas ang panawagan ng Diyos kaysa panawagan nitong sanlibutan. At sa huli, the world will see that God loves His faithfulness. Pinakita ko doon sa buhay ni Ruth. Kung paano mula siya doon sa babang-baba, siya po ay nag-harvest na lamang. No? Nag-harvest na lamang siya doon. Ang ina-harvest niya, yung mga natira. Di ba? Mga natira. Alam niyo po, yung mga nag-harvest na natira, yung po yung mga mahirap, mga homeless ng panahon na yun. Yun lamang yung kanyang kinukuha. Hindi mo siya nagreklamo. Hindi niya sinisi yung kanyang binan. Nanatili siyang tapat. Nakita ng Diyos yung kanyang katapatan. At nung inangat siya ng Panginoon, inangat siya na nakikita rin ng mga tao yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Maaaring sa ngayon, no, ang para ba tayong kumukuha lamang ng mga butil na nakikita. Maaaring sa ngayon, tayo ay dikit. No? Pero lagi natin tandaan, yung mga situation, hindi mo permanent. Amen.
Ang permanente ho ay ang Diyos. Amen. Ang permanente ho, tapat ang Diyos. Ang permanente ho, nagmamahal ang Diyos. At maging yung process na pinagdaraanan natin ay inihahanda tayo for greater things. At yung pong dinaanan ni Ruth ay naghanda sa kanya para mahubog hindi lamang yung buhay ni Naomi, kundi yung maghuhubog sa magiging hari ng Israel. Yung pinagdaanan nila, naging kwento yun, no? Ang naging apo ni Ruth ay si David, a man after God's own heart. Grabe, no? Kaya ako, mga kapatid, no? Huwag tayong manghinaya. Maging yung mga akala nating failures, babalikan natin ang panahon, part pala ng process yun. Part pala ng process yun para yung mabuting plano ng Diyos para sa atin ay mangyari. Huwag po nating panghinayangan ang mga dinadaanan nating mga problema or mga hardship na yun. Kasi kahit yung hardship, kaya niyang gawin to work together for good. For good of us and for His glory. Tayo po'y tumayo, tayo po ay manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, Ama namin mapagpala. Kayo po ay matapat, kayo po ay sapat. Alam namin sa iba't ibang panahon, O Diyos, hindi po kayo nabago ng panahon. Lagi kayong naririyan, dumirinig sa panalangin ng mga anak. Lagi kayong nariyan, tumitingin at kasama namin. May mga panahon na akala namin iniwanan niyo kami. Subalit, naroon ka. Nakita namin yung buhay ni Ruth, O Lord, paano niyo ginabayan, paano niya na-meet, Panginoon, si Naomi, paano siya naging matapat doon sa kanyang pangako, sa kanyang biyanan, sinamahan niya. Kahit mukhang wala siyang makukuhang mabuti, nagpakabuti siya, O Diyos. Panginoon, turuan niyo kaming maging mabuti kahit sa panahon, Panginoon, na hindi mabuti. Yes, Tulungan niyo po kaming maging matapat, O Diyos, kahit na ang mga nasa paligid ay hindi matapat. Tulungan niyo po makita namin na kayo ang Diyos na laging nagmamahal at laging tapat sa bawat nararamdaman. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.